Okay, magandang gabi pong muli mga kababayan. Ang pag-uusapan natin ngayon, ang pamana ni Digong kay PBBM. Bow. Ang ipinamana po ni dating Pangulong Duterte sa kasalukuyang pamahalaan ni PBBM ay napakatindi. Ano-ano ang mga ito? Una, yung agricultural sector, di ba, na napabayaan, na ngayon pa lang po inaasikaso ng ating Pangulong BBM. Pangalawa, yung trilyon dolyares na utang sa World Bank dahil sa kagaguhang pagresponde doon sa COVID-19 pandemic. Di ba, yung mga walang katapusang lockdown na hanggang sa mag-house to house, pipilitin yung mga ayaw magpabakuna. Namili ng mga bakuna na ang kinalabasan, marami po sa mga kababayan natin ay ayaw magpabakuna. Ako, hindi rin nagpabakuna. Ayaw ko magpabakuna noon. Kanya lang po, nung nagkahigpitan talaga, na hindi ka napapapasukin kahit sa ang establishmento, napilitan po ako magpaturok dahil lang sa ID. Dahil hindi ka makakapasok kahit sa mga government offices, sa mga malls, anywhere. Kung wala ka nung, anong pangalan ng ID ba yun? Vaccination ID? O, dahil lang dun, kaya ako napilitan. Buti na lang wala nangyari sa akin. Ewan ko kung yun ba ang naging dahilan ng pagiging makakalimutin ko. Kasi yung iba dito sa amin, yun ang reklamo. Mga bata pa naging makakalimutin. Di bale ako. Ano pa? Isa pang problema na iniwan ni Duterte ay ito nga pong usapin tungkol sa pagbabawas ng pensyon ng mga men in uniform, na nung una medyo naging negative din sa akin, kasi ang nasa isip ko, dapat lang na maging malaki ang bayad, sweldo, pensyon nitong mga unipormado nating mga kababayan, dahil nga po sa ang trabaho nila ay buwis buhay. Kaso nung narinig ko po yung paliwanag ni Finance Secretary Jokno, ay naintindihan po natin na talagang dapat nga po na bawasan. Actually, kailangan po talaga dahil ang nangyari, yung computation po nung magiging pensyon nung mga uniform personnel ay nakabase po doon sa bagong sahod na almost more than double more than double nung dating sweldo ng mga tao, nung police, military, firemen. Sa dami po niyan, doon na nakabase yung magiging pensyon, siyempre. At ito po, kaya po ito ginawa ni Duterte noon, na bukod tangi, masyadong favoritism bukod tangi na mga men in uniform, ang ginawa ng ganito, na doblehin, sobra ka doble, na sweldo at pensyon. Dahil natatakot siya na baka siya ikudita. Diba?
masyado mong minahal yung mga kapulisan, yung mga dibarel. Siyempre, wais, no? Pero, sa ngayon po, sa kasalukuyang pamahalaan, ito po ang malaking problema ni BBBM. Na tuloy, nag-aaway ngayon si Secretary Gibo Teodoro at saka yung si Finance Secretary Jokno. Hindi sila magkasundo. Gusto ni Jokno na gawin yung pagbabawas, pero si Secretary Teodoro naman ay ayaw niya. Siyempre, mga tao niya yun. Under sa kanya yun eh. Pero, ang hindi po natin nauunawaan ay yung talagang magiging epekto nito, negative effect, sa ating economy, sa totoo lang po. Kung naiintindihan, dapat po maintindihan nung mga kinaukulan, lalo na po si Secretary Teodoro, na may katwiran po si Secretary Jokno. Talagang uubusin po ng men in uniforms, salaries, and pensions ang nasa kaba ng bayan. Dahil halos na triple na kung tutuusin, hindi naman po sila pala binabawasan ng contributions for the pension. Samantalang yung mga ibang government employees, teachers, government workers, ay binabawasan. At saka di hamak na mas maliit ang sahod. Well, that's understandable naman sana. Pero sobra-sobra po yung more than double. Yung mga teachers nga, ang liit-liit ng sweldo, oh. Mahirap din ang trabaho ng teacher. Sa totoo lang. Hindi nga lang buwis buhay, pero emotionally speaking, emotional stress, physical stress, lahat ng stress, nandiyan dyan sa teacher. Di ba? Kailangan nga po yung teacher, taasan din ang swahod eh. Kailangan din double. Or if not, kahit na isa't kalahati. Sa ibang bansa po, ang taas ng sweldo ng mga teachers. Pero dito sa atin, masyadong api. Samantalang ang sitwasyon ng working conditions ng mga teachers, kaya hindi ko ginusto magturo. Nagtapos ako ng education. Pasado ako sa LET. Pero, natikman ko rin magturo. Pero sabi ko, this is not for me. Maiksi ang pasensya ko at saka madali ako mapagod. So, going back, ano-ano pa po bang mga problema ang iniwan ng Duterte administration na minana ng PBBM administration? Yun, yung gulo sa West Philippine Sea. Di ba? Yung pagbasura ni Duterte doon sa UNCLOS decision na dapat sana'y napakinabangan ng husto, binasura niya. At ngayon, ang binana ni BBM, ito, hindi malaman kung paano pagtitimbang-timbangin yung sitwasyon. Gusto makipagkaibigan sa China, pero hindi naman sana po siguro magpapalagay ng EDCA sites dito kung wala yung threat ng China. Na ngayon, pinag-iinitan ng China at ng mga pro-China Pilipinos. Kinukontra yung EDCA. Kaya lang naman nagkaroon ng EDCA dahil dyan sa pambubuli ng China, di ba? Yung pakikipagkaibigan or baka nga kung anong klaseng ex-deal ang ginawa ni Duterte with the communists,
China. Kaya ito ngayon ang laki-laki ng problema dyan sa West Philippine Sea. Dahil ewan natin kung mga anong kabalbalan, mga anong mga ipinangako, mga anong ex-deals. Isa pa, yung Manila Bay Reclamation. O diba? Laking problema ngayon. Na kung hindi pa napansin ng US Embassy, walang nakapansin. Ultimong si Pangulo, hindi napansin. Buti na lang napuna. Dahil kung nagkataon napasok na po tayo, nalagyan tayo ng base militar ng komunistang China dito mismo sa loob ng capital city. Sa Manila Bay mismo. Di ba ang Manila Bay is very historical? Malaking naging papel niyan sa mga digmaan. Bantay natin yan sa mga invasions na papasok ng Manila. Tapos ngayon dyan mismo, nasa loob ng Manila Bay. Isa pang pinakagrabe na problema na ipinamana ng Duterte administration sa present administration ay yung security concern ng ating bansa. Bakit? Ano po ang ibig sabihin ng yung pag-a-approve ni Duterte na itong China Telco na dito ay payagan niya na maglagay ng mga cell site ng towers sa loob mismo ng military bases, military camps ng Pilipinas? Anong katrayduran yan? Anong katangahan? I don't think na katangahan yan. Kasi hindi naman po siya tanga. Matalino siya siguro. Abogado Presidente. Minsan na tayo nagkaroon ng bobong presidente. Yung nang-agaw, circumstantial lang ang pagkakaupo. But this time, tumakbo yan nangampanya, ibinoto. We believe hindi siya tanga. Kaso, mayroong isang bagay na nag-trigger sa kanya para gawin yan. Yung pumayag na maglagay ng spy, mata ng komunista sa loob ng ating mga base militar. Kaya naman siguro lahat na tayo dito lahat ng galaw natin dito na napapanood sa China on a big screen. Malay mo, tad-tad tayo ng mga invisible TV cameras. Baka nandyan mismo sa among the clouds. Bawat galaw natin nakikita, nalalaman. Wala na nga siguro tayong privacy. Especially with regard to national security. Nagpapasok ng spy sa loob ng teritoryo natin. Hindi ko po maintindihan kung ano ang balak magagawa ng isang Pilipino at isang Pangulo at that na magpalagay ng spy cameras and spy recordings sa loob ng base militar. Magpalagay ng military base dyan sa bantay ng Manila, na Manila Bay.
hindi po sa katangahan kung sino man ang nag-advise dito, but kung mayroon pong man na si Raulo na nagpayo sa kanya, tanga ba naman siya nasusunod kung alam mo na mapapahamak ang sarili mong bansa? Anong klase kang Pilipino? Anong klase kang leader ng taong bayan kung ganito ang gagawin mo? Sa loob ng 6 na taon po, Cloud9, yung mga Chinese, bumuelo sila. Bakit? Huwag mong sabihing libre yun. For sure, may kapalit yun. Whatever that is. I'm very sure. Natural hindi aamin. Sino ba naman nag-aamin? Gusto bang mabitay? Ang laki po ng problemang ipinamana ni Duterte kay BBM. Yung ipinagmamalaki niya na kinumpleto daw niya, minodernize ang armed forces, namili ng mga eroplano, mga helicopters, mga buki di gera. Bakit? Bakit niya ginawa yon? Kasi akala niya, yung anak niya ang magiging pangulo, kaya kinumpleto niya. Kuno. But in actuality, hindi naman niya po yun original na idea. Matagal na po yan na plano. Panahon pa ni Ramos, ni Noynoy, ni Erap, ni Gloria, dati na. Sa tagal lang kasi ng negosasyones, umabot, na-realize, dito na sa panahon ng Duterte. O, diba? Yung in-order nga niya doon sa Russia na helicopters, hindi naman na-i-deliver nung panahon niya. Hanggang ngayon, hindi pa na-i-deliver. Diba? Mga kababayan. Siguro kung alam niya na si PBBM ang magiging pangulo, papalit sa kanya, baka kung ano pang mga kabalbalan, mas marami pang kabalbalan ang ginawa para pahirapan itong susunod na pangulo. Maayos pa ngayon dahil akala niya si Sara yung papalit sa kanya. Ang dami pong kabalbalang ginawa. Isa pa dun yung, di ba yung kaso niya sa ICC because of the deadly drug war niya. Peke na drug war. Ang daming namatay. Halos nagkagera. Gera nga, drug war 30,000. Di bali sana kung totoong mga drug dealers, mga drug lords, mga drug connections, users and everything. Pero kung hindi, that's the tragedy of it. Kaya wag pong magmamalaki itong mga DDS na si Tatay Digong daw nila best president ever. Illusion. Ang best president ever po, walang iba, kundi si Apo Lakay. Siya lamang po. Someone is calling. Tatawag ulit yun. Sino kaya yun? Sige na nga po, baka tumawag ulit saka ko na lang po itutuloy yung mga karugtong nito. Mga kababayan. Basta, alam ko po na nahihirapan ngayon sa mga kanyang pagdidesisyon si Pangulong BBM. Sana po tulungan na lang po natin siya. Huwag na pong
makisali pa doon sa mga gunggong na nananawagan ng people power. Mga siraulo, hindi naman taga rito, hindi naman Filipino citizen. Kung gusto niya magka-people power, umuwi siya rito, siya ang mag-lead. Magpakaano siya, yung nakasakay sa kabayong puti, may dalang flag, nakadamit panlalaki, si Joan of Arc. Diba? Magpaka-Joan of Arc siya. Uwi siya dito. Hindi yung bunganga siya ng bunganga. Nakakarindi na nga ang bunganga niyan eh. Puro kabastusan, puro chismis, puro panlalait, puro pangbabastos. Lalo na sa Pangulo natin. Ala namang kaalam-alam kung ano talaga ang nangyayari dito. Nakikinig lang sa mga nagchuchuchuchu sa kanya. Hindi niya nakikita yung mabuting ginagawa ng presidente. Nakikita yung mga very personal na mga baho ng isang tao. Na akala mo naman eh. Well, mga kababayan, magandang gabi po sa inyo at mag-usap po tayong muli sa mga susunod na vlogs. Maraming salamat po and thank you very much.